news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend. Is that the reason why? Yung kakasuhan at possible makukulong din po. Yun ang kanyang iniisip. Yun ang iniisip niya. Kaya ba ayaw niya rin madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong. Ganun ba? Nako. Because that argument can cut both ways. So, parang tuwa ba siya na mayroong makulong sa amin na hindi namin magamit yun? Kung talaga nagmamalasakit ka at we are colleagues here in one institution, dapat hindi siya magsasabi ng gano'n. Di ba? Naku, mamaya na ho natin babaran yung interview na yan itong si Sherlito Banayo dyan sa Totoo Lang. Dito kay Atty. Rowena Gonzon at kay Cathy Binag. Akala ho kasi natin kahapon tapos na yung balagbagan sa Senado. Anak ng tokwa, hindi pa ho pala. No, meron pa ho pala ang higang aftershock yung mangyaring pagganig dyan sa Senado. Kaugnay doon sa pagtayo nitong si Senator Rodante Marcoleta. Nataranta ho. Pambihira talaga, character change ka ng character change, nag-walkout ka naman pala. Sabi niyo, gusto niyo ng argumento, gusto niyo ang latagan ng mga punto de vista, tapos nag-walkout kayo. Hindi ganun yun. Ang Senado, talagang ang ginagawa dyan, nakikipagtalas-tasan. Ngayon, kung magaling ang argumento mo, maraming naniniwala sa mga kasama mo, at tama yung sinasabi mo, makakakuha ka ng boto pagka dinivide the house. Pero dahil nga takot kayong i-divide ang house dahil alam nyong merong punto itong si Senator Rodante Marcoleta, ang inyong secret weapon magtakbuhan dahil dun sa ginawa ni Sendante, masyado kayo napaghahalata. Pagka natatalo na sa laban, tumatakbo. Yan ho ang inyong minority ngayon sa Senado. Ginawa ho ba yan itong si Senator Rodante Marcoleta? Nito sila Senator Alan Peter Cayetano nung silang minority, hindi ho natin nakitang ginawa nila yung kabalbalan na yan. Ngayon lang ho nangyayari yan dahil alam ho ng mga taga-minority talagang nasa tama ang gustong mangyari ng majority. Mantakin niyo ho mga kababayan, ngayon pa lang, parang yung pagkakakulong ibang mga senador ngayon na nasa majority talagang nandyan. Yung banta ng pagkakakulong talagang ramdam ho natin mga kababayan. Ngayon pa lang nagpaparamdam na itong si Boying Remulla. Itong si Senator Jinggoy Estrada. Itong si Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, dinagdag na rin sa listahan itong si Senator Rodante Marcoleta. Kaya kailangan ho talaga yan na makapagsalita, makaboto yung mga senador na ipapakulong nila. Gusto rin naman yan Kiko Pangilinan nung panahon na ikukulong itong si ang tawag dito, itong si Leila de Lima. Kaso yung problema kay Leila de Lima, yung kasong ginahaharap niya, hindi political persecution niya. Talagang nagkakaroon ng kalokohan sa bilibid. Nung panahon na siya pa ang Department of Justice Secretary. Diba? Pero bago alat na yan, siyang like at siyang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Inuulit ko ho, meron lang ho akong isang pakiusap. Maliban doon sa like and subscribe, syempre. Meron ho ko pangalawang pakiusap dito na hindi naman ho tayo madalas manghingi ng pabor sa ating mga kasama dito sa PH Update, diba? Hindi ako naglalagay ng GCash, PayPal. Hindi ko sinasabing masama yan, walang problema yan. Yung ibang mga kasamahan natin sa political blogging, hindi natin sinasabi masama, pero hindi ho natin ginagawa yon, diba? Ang tanging pakiusap ko sa inyo, isa lang, dalawa pala, yung like at subscribe at saka ito. Etong pakiusap ko na to, para ho sa sambayan ng Pilipino. Kung isa ho yung inyong mga congressman na bumoto para ma-impeach si BP Sara, dyan sa House of Representatives, ngayong mga panahon na to, ang pakiusap ko sa inyo, markahan nyo ho, isulat nyo ho ang pangalan niya. Isulat nyo ho ang pangalan niya sa 2028 election. Kung asawa niya patatakbuhin niya, huwag nyo hong iboto. Dahil ganyan yung mga walang yan. Pagkatapos na termino, anak, asawa, kabit ang kanilang pinupuntiryang patakbuhin dyan sa House of Representatives. Markahan nyo ho yung mga kaalyado niya sa inyong mga distrito. Markahan nyo ho ang pangalan niya, apelyido niya, ang kanya. Markahan nyo ho yan. Huwag nyo ho nating suportahan
Dahil yung mga yan, inuna ho nila yung 20 million kaysa sa kapakanan ninyo. Yung 20 million kaysa doon sa binigay niyong mandato kay VP Sara noong 2022 presidential election. Hindi ho nila inisip yung kanilang mga constituent dyan sa pagboto nila na yan na impeach kay VP Sara. Ang kanilang inisip yung 20 million at kung ano-anong kickback o project insertion and program appropriation for later release, yun hong nasa utak nila habang pinipirmahan nila na yan ang impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Siyempre, yan lang ho, pakiusap ko sa inyo, pangalawang pakiusap ko. Yan lang ho mga kababayan, markahan nyo ang apelido, angkan, alyado, partido sa inyong mga lugar at huwag nyo hong iboto. Ngayon pa lang ho, nangangampanya na tayo na huwag iboto yung mga siraulo na yan. Literal na siraulo ho yung mga yan. Okay? Mga wala sa hulog. Mantakin nyo, 32 million. Isipin mo na lang, baka yung 32 million na yun, karamihan nasa distrito ko. Tanungin ko kaya yung mga taga-distrito ko kung gusto nilang ma-MP si Sara Duterte o hindi. Hindi ho yun ang naging konsiderasyon. Ang naging konsiderasyon nila, 20 million ang pirma dito sa impeachment na to. Pipirma ako. Ganun ho nangyari dito mga kababayan. Okay? Kaya wag ho tayong wag ho tayong magpakakampante. Ngayon pa lang ayusin ho natin ang mga dapat ayusin. Ito, rekta ho tayo dito kay konfrontasyon. Nitong si Risa Hontiveros. Wala ka kasi ang tawag dito, legal background. Di ba? Mahirap yun. Pag halimbawa sa doktor ka, wala ka namang medical background, magmamagaling-magaling ka, dapat dito hiwain. Dapat pala dito banda hiwain. Ayun, natigok yung pasyente. Ito, si Risa Hontiveros, wala kasi legal background eh. Hindi ka tatagos dyan, Risa. Hindi ka tatagos dyan, Sen Marcoleta. Hindi ka tatagos dyan. Daming grumpy senator. Dapat yan on the record, hindi pwedeng pinapatay yung makinilya pagka magsasagutan na sila. Yan ang sinasabi ko eh. Yan yun eh. Diba? Mga iyakin kasi kayo. Yun. Dito tayo sa ambush interview ng ating Senator Rodante Marcoleta. Yan ang problema sa mga taga-minority dahil hindi nila kaya ang mga argumento nitong si Rodante Marcoleta. Ang kanilang desperate move, mag-ano na lang, mag-walkout na lang, di ba? Yan ang problema, diyan kayo magagaling. Magaling kayong mag-walkout, sagutin nyo na lang yung mga argumento ni Rodante Marcoleta. Sa kayong paraan, makikita na sa bayan ng Pilipino, nasa tama ba o nasa mali. Kasi yung mga senador na yan, ganito lang kasimple yan. Para sa atin personally, bilang host nyo dito sa PH Update. Simple lang yan. Yung mga senador na ginigipit ngayong mga panahon na to, yung mandatong binigay sa kanila na sambayan ng Pilipino, kahit dalhin sila sa kulungan dahil ginigipit nga sila ngayong mga panahon na to dahil ayaw nilang makisangkot sa kabalbalan ng administrasyon ni Marcos Jr., chacha, impeachment, at kung ano pang kalokohan. Di ba?
ayaw ho nila makisangkot, gigipitin sila. Siguro hindi naman kalabisan para doon sa mga bumoto dito sa mga senador na to, yung binigay na mandato sa kanila, na makapagtrabaho, makapagpartisipa pa rin sila sa mga galawan sa Senado kahit na nasa kulungan sila. Hindi ho kalabisan yun. 'Di ba? Merong mga Pilipino na talagang binoto yan dahil sa paniniwala na yung kanilang mga pinagdadaanan sa buhay, yung mga senador na yan, makakalutas. Yung mga advokasya nila ay magkahalintulad. Ngayon, pagka kinulong mo, parang yung mga interes ng mga Pilipinong bumoto dito sa mga senador na to, parang binaliwala na natin. Diba, bigyan natin ng pagkakataon na kahit nasa kulungan na sila, makaboto pa rin sila ng Alan Peter Cayetano as Senate President. Walang problema yan. Dahil pagka nabago ang komposisyon ng Senado ulit, ito ho, tandaan nyo mga kababayan, walang Blue Ribbon Committee hearing, walang Adrian Bersamin, walang Zaldico, walang 18 Marine, walang maletang pag-uusapan dyan sa committee na yan. Ho-hostagein ulit ng bagong liderato ng Senado. Rekta ho tayo sa pagbanat nitong si Senator Rodante. Maraming pinaiyak kahapon ito Senator Rodante Marcola. Marami kang pinaiyak sa aminin mo mat sa hindi. Ang dami mong pinaiyak kahapon. Ito talaga si Sindante, oo. Ito si Erwin Tulfo daw. Meron siya nalalaman. Di umano, meron ng mga makukulong na senador. Ito, pakinggan natin. Go! Sir, na parang minamadali daw po ninyo yung pag-tackle doon sa motion dahil nga daw po may mga ilang senador sa majority yung kakasuhan at possible makukulong din po. Yun ang kanyang iniisip. Yun ang iniisip niya. Kaya ba ayaw niya rin madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong. Ganun ba? Nako! Because that argument can cut both ways. So, parang tuntua ba siya na mayroong makulong sa amin na hindi namin magamit yun? Kung talaga nagmamalasakit ka at we are colleagues here in one institution, dapat hindi siya magsasabi ng gano'n. Di ba? Pero ganun po bang intention, sir? Para po sa possible na makulong o wala dito? Ang sinasabi ko kanina pa, hindi dahil lamang doon. Ang sinasabi ko, maski ang COMELEC, pinayagan na nga na bumoto. Ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology. Communication, information technology. Pwede naman Para sa ganon, lahat makapag-participate. You know that Congress is a deliberative body. It's a parliamentary institution. So lahat dapat magampanan ng tungkulin. Bakit mo i-deny sa kanya yun? Sabi naman namin doon, under justifiable conditions or situations. So, paliliwanag na, hindi pa nga kami makapag-debate. Okay, talagang gigil na sila So, na. pwedeng lumabas po sana yun sa debate, sir? Sana nga, ganun lang. Kung hindi naman sila magbibigay ng pagkakataon na pag-usapan namin, naku, kamumuso ko pa lang talaga nakala mo yun. Parang Nagpula. Kamomotion pa lang, nagpulasan sila. O yan ang minority nyo. Ang trabaho sa Senado, makipagdebate. Yaan ang demokrasya. Ngayon, kung ayaw nila debate, batas militar, yung mag-walk out ka, yung tipong dahil ayaw mo sa argumento ng isa, bahala kayo dyan, ganon. Hindi ganon ang demokrasya. Ang demokrasya, pagandahan ng argumento, pagandahan ng mga punto de vista. Diba? Pasalamat ho tayo, meron ho tayong 13 senador na tumatayo para sa kapakanan mo. Kapakanan ko. Dahil pagka yung 11 na yon, sila ang namayagpag dyan, kapakanan ng mga dilawan, kapakanan ng mga adik, kapakanan ng mga siraulo ang mananaig dyan sa Senado. Diba? Nakita ho natin yun. Kapakanan ng mga magnanakaw ang mananaig dyan sa Senado. Mantakin nyo, tutuntunin ang bawat ebidensya. Ano nangyari? Papunta tayo kay Martin Romualdez, biglang atras tayo. Nagsalita ang 18 Marine. Kasi daw, the math is not adding up. Gusto magsalita nitong si Gob Chavit. Wala daw opidabit. Alam na veterang garabata. Anong klase yun? meron siya. Barata mo, Sen. Barata mo. I-prevent mo may Gigil ako, ha?
Ang iisipan pa lang nila, Aga. gano'n. Sabi ko lang kami Aga kayo. iniisip na gano'n. Pero kung sakali, justifiable reason po ba para sa virtual attendance sa sesyon? Tsaka na natin nagtatago pag-usapan yun si kung mag-a-apply Senator? nga doon sa debate namin. Yo. Pag-uusapan pa namin yung motion eh. Pero sir, Sabi. originally po ba nakaschedule na pag-usapan po yan today? Ma'am, alam mo yun, May 11 pa kung natatandaan yun. Yung mga marami sa inyo nandun. May 11 sa nangyari. Isip-isipin mo, May 11 yun ha. Yung minority, sapagkat nakuha namin ng majority, nandun sila lahat sa lounge namin. So ako naman, kinukumusta ko naman sila. Saan napunta itong mga kasama ko? Nakita ko. Nagbiro pa nga ako eh. Mga bossing, mukha kayong malagi kayo lahat. Ba't ang pupula ng... Alam niya na ibig ko sabihin. Kaya kausap ko nila. At din i-propose ko yun. Isip-isipin mo kahit na mapupula, biglang dito magbuka agad. Talagang binabantayan na parang bang napaka... Is there something spectacular? Yun ang ano, yun ang problema. Bakit parang napaka-special sa inyo? Parang bakit takot na takot ka ba kayo na i-amend natin ito? Ayaw ba ninyong i-take advantage sa modern technology? Ano ba tayo? Panahon pa ba tayo ng medieval age? Andito na yung technology. At sisihin natin ng COMELEC. Kayo naman. Pati internet ginagamit na nito. Pero sir, baka magbibigay ng special favor sa ibang senador. Kasi kayo able... They could say that. Pero wag dapat silang mag-speculate. Payagan muna nila yung aming trabaho, deliberative body, parliamentary body. Ang problema, kayo alam niyo, merong isa dyan, tatayo. Pag in-interpolate mo, tatakbo. Si Eric Silvestre. Sino ba? Si Ting Lacson. Pagka-interpolate natin. Di ba? Mag-privilege speech. Tapos pagka lalatagan na ng mga malulupit na argumento, yun, magpupulas. Ang ngingiti ka, kilala mo, di ba? You're referring to... Lacson. Kilala mo sila. Huwag na nga, no. Ito talaga mga Senate reporter na to. Send ng text. Gusto mo ako na magpunta dyan, Sen. Hindi, para bawat sagot mo, ako na nagsasabi ng pangalan. Yung hindi po mga pa-virgin pa yung mga yan. O bihira, alam nyo na, pagka gagaling nyo gagaling nyo mag-speculate. Tapos, alam nyo naman na tinutuloy kayo nitong si Senator Rodante Marcoleta. Nagmamaang, Tatayo siya. langyang to. Pag gusto mo siyang interpolate, tatakbo siya dun sa lounge, o kaya akyat siya, ang tangkarangin mong ginagawa, pupunta siya sa inyo. Interview rito, interview doon. Hindi po ganun ang Congress. Hindi po ganun ang Senate. Either nakidebate ka, kung ayaw mo makipagdebate, you have no right to become a senator of this republic. Kung mag-walk out ka, kayo po. Ngayon po, baka ang iniisip nila ngayon, parang kami na naman ang masama. Hindi po kami nag-walk out. You just imagine this. Hindi ba kami mga mature na tao na pag-usapan namin ito? Binoto po kami para pagdebatihin ang lahat ng bagay. Bakit ka mag-walk out? Bakit ka mag-walk out? Yung mandato bang binigay sa iyo ng bayan, hindi importante sa iyo. Natatakot ka bang makipag-debate? Sige, yun ang problema nila eh. Kami po hindi kami yung gumagawa. Hindi kami nag-uumpisa nito. So they just walk out and then they question the quorum. What do you think? Pero sir, your comment... No, what do you think? Your comment... Teka muna. They walk out and somebody was left to just move to adjourn. What do you think? Dahil wala pong quorum. Sila nga nabigyan ng condition para mawala ang quorum. So, plano nila yun eh. So what do you think? So what do you think, sir, kasi kayo ang pagbububuhan? Pati kayo ako naman, siyempre, kailangan naman magtanong naman ako sa inyo. Hindi naman yung palagi lang. Kaya nga, lagi naman. Di naman pwedeng laging si Sen na lang ang laging tinatanong nyo, di ba? Pwede naman siguro si Senator Rodante Marcoleta muna magtanong ngayon. Pambihira naman ito mga. Kasi ako na lang tanongin mo, Sen. Game. Ako tanongin mo, Sen. Ang sarili namin. Kayo No, po namin sa pag-report I am not asking you as a reporter, Yan. but a patriotic citizen of Yan, this patriotic republic. yan. PPH update yan. Patriotic citizen. Game. Lahat tayo kasama rin. Yan, kasama tayo. Gusto ko makita nyo yung distinction. Oh. Salamat po sa inyong lahat. Yun sinasabi ko palakpakan natin. Rockstar ang dating nga. Parang tipong, okay, tama na. Okay na. Wala bang Howie Boys dyan, Sen?
Dapat may Howie Boys tayo dyan pagka nagpapasalamat ka na, hindi pong sisipain na yung mga walang yung ano na yan, reporter na yan. Wala namang mga bilang yan eh. O bihira yung mga reporter na yan, puro na lang palipit yung mga kanila mga binabalita. O punta ko tayo dito sa pag-iyak ni ano, nitong si bata ni Risa, ay Lisa Reneta Marcos dito kay ano kay Risa Ontiveros. Marami utong video na to, gusto ko nang tapusin para ika nga wala tapos na girl. Bakit po kayo mag-walk out? Kasi mali yung gagawin nilang pagboto eh. Mali yung patay sa mga rules. Anong mali? Anong mali? Nung kay Leila de Lima, tama. Ngayon, mali. Palakpakan natin. Let's go! Let's go! Bata ng mga oligarko. Bata ng mga businessman. Bata ng mga ika nga mga bangag sa Malacanang. Wala pa ng debate sa substance. Bakit po sa tingin niyo gagawin gusto nilang mangyari ngayon yun? Hindi nga tayo umabot sa pagdebate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules. Teleconference, ginagawa lang yan kung may pandemya. Wala Yes. namang pandemya ngayon. Walang national. O bakit kay de Lima? Wala namang pandemya. Gusto mo teleconference? Mga urur na... Sorry. Pasensya na ho. Pasensya na. Dadala lang ako kasi yung tono nila dati, iba na yung tono nila ngayon. Hindi, yung mga... Yung kay de Lima, hindi natin kinontra yun ha. Actually, wala tayong pakialam kahit mag-teleconference siya. Magdadakdak siya sa harap ng Zoom. Wala tayong pakialam doon. Okay? Wala tayong pakialam kay de Lima. Pero dito sa isa na to, dahil harapan na ang okay lang sana kung hindi panggigipit eh. Okay lang sana kung meron mga mabibigat na ebidensya. Wala! Kay Joel Villanueva, kay Jingo Estrada, kay Rodante Marcoleta, kay Chis Escudero, di ko alam. O sige, wala na rin. Walang iyakin. Talaga, masyado kayo mga iyakin. Punta ko tayo sa Senado. Ito talaga mga walang yan to. Masyado nilang ano. Ito yung ganap sa Senado kahapon na kung sana hindi pa pala tapos. Tinapos yan ni PH. Kasalanan ko naman. Sorry naman. Pasensya na kayo naman. Mga kasama natin dito naiintindihan ako eh. Naiintindihan nila na alam ko naman na hindi pa tapos ang usapan. Hindi ko naman kasi alam na hindi pa tapos ang usapan. Ngayong nakita ko na hindi pa tapos ang usapan, ito na balag-bagan na ulit. Gay! Ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background. Diyan ho nasaktan itong si Eric Sylvester. Yung ating Amerikanong senador. Let's go. Ito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito eh. Sino po magsasabi na bagong motion? Point of order. Ad hominem. Ad hominem. Hindi ad hominem yun. Totoo yun. Realidad yun, Brad. Sinasabi ko lamang po, ang sinasabi ko lang, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section 1. Iyakin. Let's go. Huwag kang iyakin, Brad. Pakaiyakin mo. Yung kasama niya. Ang tanong, anong pangalan mo sa Amerika? Eric Sylvester o Erwin Tulfo? Pwede po Ay, ba? walang Session is kinalaman. suspended. Pwede ba? Yan, siya suspended. Tawid ho tayo dito. Di pa napagdipatihan, di pa napagdiskusyonan, ginugurgur na ho nitong mga minority na to. Tuloy natin. Session is resumed. Madam Ala, Chair. makakaisa pa kayo ha. Yes, Senator Cayetano. I'm listening to the two senators and as I mentioned kanina na wag na tayong gumamit ng brasuhan, etc. And I see the point of Senator Risa, but I'm also listening to Senator Marcoleta. It's kumbaga sa libro, iba yung love language, but I don't think they're meant to be any offense. Having said that, we're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all the arguments. This is a simple motion, so I move that we divide the House. May I reiterate my motion. Then we can go into the merits and they can try to convince us whether or not we agree. So the motion is to take up the amendment to our rules.
as proposed by Senator Marcoleta. The objection is that it is not in order because we did not follow our own rules. Madam Chair, Madam President, Before that, Mga bida-bidang tulpo, wala namang bilang, nagmamaktol dahil wala na sila sa... Ganyan talaga. Ito kasi, utak oligarko, ha? Utak entitled, di ba? Ang aangas sa mga yan, nung sila pa liderato, pero ngayon, kalmahan nyo lang, aabot din kayo dyan. Lipat na kasi kayo sa majority para tapos na usapan. Hindi magiging vice president, walang magiging vice president o president na tulpo. Yan ang tandaan mo, Erich. Kaysa magpakaaso ka sa Malacanang, punta ka na lang sa majority. Madam President, yes, we recognize Senator Erwin Tulfo. Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convenient hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate informations and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency? Re-revisahin nga. Iaamin nga. Brad. Kaya nga nandiyan ka nagdidebate kung iaamin dahil maraming papakulong sa majority. Dahil nga ayaw nila sumama sa mga kabalintunan nyo sa minority. Gets mo? Emergency, Madam President. My question Madam is, Chair. why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry? Kasi nga ipapakulong. Huwag mo na malisyahan. Huwag mo nang gawing sensational yung tanong. Alam ko galing ka sa media. Pero yung mga ganyang klaseng galaw, hindi na gumagana ngayon. Eric Sylvester. Langya ka. Diba, simple lang. Maraming ipapakulong na majority dahil ayaw nilang makipagsapakat sa mga kabalintunahan ng minority. Ayaw nilang magpakaaso sa Malacanang. Hindi sila takot kay Lisa Araneta Marcos at kay Marcos Jr. Yung ganun kasimple yun. Ipapakulong sila dahil tinatayuan nila yung tama. Itong si Ate Girl. Aura lang ako dito. Sabi ko, bahala kayong mag-away dyan. Ako, aura lang ako. Ay. To tackle this motion. Alam ko, te, ba't pumesto ka dyan? Alam mo, magiging mainit ang labanan, kaya nandiyan ka. Teka, tanggalin mo yung mukha ni ate. Sa bagay, nasa Senado ka eh. O ano na yun, given na yun. Tanggap mo na pagka pinag-usapan sa media, lilitaw ka. Hey, ateng, nga ka ha? And divide the House, Madam President. We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, Paano makakasagot? Ayaw mong pasagot eh. Si Raulo ka ba? We need answer. Gusto magsalita ni Cayetano, dakdak ka ng dakdak. Manahimik ka. Para makapagsalita yung kausap mo. Ikaw din, PH, manahimik ka. Wala naman ako sa debate. Nasa PH update tayo. Game. they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, this section Kadiri tong si Eric Sylvester. 41C para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam Madam President. Chair, the We recognize gentleman Senator- is out Senate of order because his question sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us Kapal na saying, mukha are ni you Eric, afraid no? if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements Aray ko. here in the Senate because you assume Aray ko. good faith from everyone. That rule hindi minadili. May 11 pa ho yun. So Madam Chair, I move that Takot ba si Erwin Tulfo na mag flood control dahil mababanggit din siya? Aray mo, pambira ka, Eric Sylvester, ang kapal na mukha mo.
Yan ang problema. Rich, langya ka, akala mo, nakaisa ka na naman Akala mo, ika nga yung mga argumento mo, may bisa. Walang bisa yan. That we divide the House. And the voting will be done via viva voce. Madam President, Minority Leader. I move to adjourn or a quorum call. Ilan ba? That is a higher precedence, Madam President. Ayaw, bisita siya. Ayaw. So I only see the Minority Leader 12. representing the minority. The others had left. Madam Chair, we will not object, but for the record, Yes. they scampered out and left the minority leader instead of discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that we adjourn till 5 p.m. Madam President, Monday. before that, Madam Before we President, adjourn. motion to adjourn is Senate not President. debatable. Akala I, ko ba magaling sa rules? We're not Parliamentary debating. inquiry. It's not We're not debatable, Madam debating President. parliamentary minority inquiry, leader. Madam adjourn. President. We're I'm not not debating, debating, Madam and we Chair. will indeed adjourn. Parliamentary inquiry. Yes, Senator Marcoleta. Nung pong nagsimula tayo, Madam, meron po ba tayong quorum? We had a quorum, yes. Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walkout ang minority, nawawala po yung quorum. Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out. Yes, I think we still have the quorum. Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit present lahat o kulang kanina o there was a motion to dispense, whatever that is. Not A upon a situation, quorum Madam President, when motion they, when they motion to readily adjourn and willingly walk out. takes precedence. Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President. Madam Kung President, sakasakali As po, reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence. I'm not taking sides. 5 p.m. Monday And we will adjourn session until 5 until p.m. 5 p.m. on Monday. Monday, June 1st, 2026. June 2nd? First ba? June 1. June 1 ba yun? The birthday of Senator Lacson. So we will have cooler heads. Okay. Ngayon naman. Wag nyo nang brasuhin. Hindi kayo makakapalag dyan. Kayo talaga, ito na, dito na yung bahagi na walk out to sila. Punta ko tayo kay Lito Banayo. Ang daming problema ng minority, pambira. Ang dami mo nilang problema. Hindi nila alam paano nila i-impeach si BP. Hindi nila alam paano sila magtsatsatsya. Ito pa siya, Lito Banayo. Game. Chairman ng ating Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan. It's a big honor for me to be here. Thank you, Commissioner sir. Guanzon is a good friend, and so is Kathy Binag here. So, Sir, the people are interested in your in your expertise, ano? Kasi yung kaguluhan sa Senado was really power play. You agree? Yes, yes, of course. Kailangan makuha yung Senate presidency at yun naman yung minority ngayon ay they have practically declared war on the majority, di po ba? Dahil sa pangyayaring yun. Napaka-importante yun para sa kanila dahil handang-handa na sila sa impeachment trial ni VP Sara. Now, in your opinion, dahil kayo po ay batikan ng political strategist at campaigner, if the elections were held next month, mag-election po tayo ngayon, kunyari ay nag-stop election bigla, no? Kasi yung iba, hinihingi dyan na mag-resign daw lahat ng senador di ba? Pero ang gusto yata, ang mag-resign lang yung majority ni Alan Peter Unfair naman yun, ma'am. Kung gusto niyo, resign na lang all. Tatakbo kaya ako. Resign all. Di ba? Snap election. Now,
Chairman Lito, kung mag-election po next month, sino po ang may advantage dito? Between VP Sara and the Marcos candidate. Considering mang machinery ng gobyerno ay napakalakas po at marami silang pera. One observation na natutunan ko mula nung 1992 na ako naging spokesman ni candidate, then Speaker Ramon Mitra, and the vice presidential candidate was Siling Fernan, who's a close friend of mine, was hindi makinarya ang nagpapapanalo sa isang national candidate, lalong-lalo na pag presidente ang pinag-uusapan. In fact, Mitra lost. Mitra Hindi Laws. makinarya. Kaya nga doon ako natuto kasi nung nililigawan ni FVR at saka ni Mitra si Siling Fernan para maging vice president, ang inisip namin, pati ako, I'll admit, yung machinery ng LDP. Aanim lang yata o 7 ang congressman ni FVR. Lahat LDP, no? So parang masigurado tayo dito. But I learned the lesson there. And that was also brilliantly the star of the show, actually, 1992, was not FVR, nor Mitra, nor Dandig. It was Miriam Defensor Yes. Santiago. Walang partido, bagong sibol na partido, walang leader, di ba? Dalawa, tatlo yata yung leader. Pero she almost made it. And in fact, sinasabi nga ng iba, she really made it. No? Nagdinaya siya. Oo. So, yun dun ako, mula noon, I've always believed that it's the message, no, of the candidate for president. Hindi o atin yung lagay, hindi atin yan. Sa mismong live. Yun. Exude. Pero, Pinorward ko na ho. Ayan, nagbabuffer siya pero hindi sa atin. through his long Yun nung mismong feed ng video yan, nung linalive mo. years of public service, na kaya niya makarelate sa masa. No? Pinaniniwalaan siya ng masa. And that was the same, those were the elements that I tried to, or our team tried to capture, and we won, kay Digong, kay Mayor Rodrigo Duterte. Karakter, tapang. Malasakit, compassion. Tapang at malasakit. Tapang at malasakit, no? Totoo. At Totoo ang yan. kinuha ko pang advertising agency doon, yung advertising agency na ginamit ni Manny Villar nung tumakbo siya pero natalo siya ni Pinoy. No? Kasi ang ganda ng mga ads ni, Correct. ni Manny Villar noon no? So, yun. At the end of the day, ano yan? At Kung when anong Digong- feeling ng masa, And when, emotional And when Rodrigo Duterte started, how many governors were on his side? Wala. Wala. Sa totoo lang, wala. Oo, Miski yung wala mga yan taga Mindanao, ayaw magpa-enlist sa kanya, no? I mean, walang open support sa kanya, no? So, yeah, totoo yun, no? Diba? Because Pinoy was a very popular president. Yeah, Pinoy, bumaba lang naman ang ratings ni Pinoy, ang approval rating, nung mamasapano, no? Right. But before that, he had pretty good ratings. I also helped him in 2010, no? Against Manny Villar and the other candidates. Naalala ko, Chair Lito, nung nandun tayo sa Davao. Nandun ka pa, pumunta pa kayo sa restaurant ko. Tapos yung kino-convince niyo pa siya. Sarap ng pagkain doon sa restaurant ko. Thank you, thank you. So, yung Parang gusto kong matikman yung pagkain nitong si Ma'am Cathy doon sa restaurant niya. Operational pa ba yun, madam? kino-convince niyo pa siya. Tapos sabi mo pa, hindi ko alam paano namin ko-convince. Yun yung exact Yeah. words na sinabi mo So, sa paano akin. niyo na-convince si Rodrigo Duterte na tumakbo, Chairman? Actually, it started off by telling him just look at the demographics of the country. At that time, 23%, ngayon 24% na. 23% of the national vote comes from Mindanao. And 20%
comes from the Visayas. Pero dun sa Visayas na 20%, mahigit kalahati nun, 10.5%, speak Cebuano. And kako sa kanya, ang tatay mo taga Cebu, taga Danao, di ba? So meron kang emotional attachment dun sa Central Visayas. So kako, ikaw lang yung kandidato na meron kagad na regional bailiwick. A huge chunk of the votes, 1/3 of the entire country, of the entire voter population. Kaya lang, sabi niya, wala siyang pera, wala siyang makinarya, ganun-ganon. Sabi ko, umikot muna tayo. No? Mag-ikot muna tayo sa buong bansa. No? Magsalita ka, magpakilala ka, ganon. And let's see how it goes. Alam mo yan si Presidente Digong, na Mayor Digong pa noon. Ayaw niyang patawag kahit nung presidente siya eh. Ano pa siya, binigyan pa kami ng tasking. Kailangan daw, bago siya magdesisyon, 18%, at least 18% siya sa surveys. Kasi nag-umpisa siya 3%, 4% eh. No? Kailangan daw makahit ng 18%. And that was not an easy thing to do, considering na wala kang makinarya, wala ka pang pera. No? Yeah. So talagang, alam mo kung tutusin mo, yung presidency is destiny eh. Nung nagsalita siya sa Sheraton, sa Century Park Hotel, that was November 1 or 3 ganon. At minura niya yung Pope. Oh, yeah. No? Sa loob-loob ko noon, naku, talo na tayo. Kabado na ako. Minura yung Pope, no? Of course, hindi naman niya minura yung person ng Pope. But, di ba, yung niya, kasi na-traffic nga siya, no? Na hindi siya makaabot sa airport para sa flight niya sa Davao. No, pero nagulat ako, no? The following day, meron kaming meeting na the small group. Sabi ko, medyo Tame daw. medyo konting atras, konting apology na dahil alam ko hindi ka naman mag-a-apologize. Pero medyo i-explain mo in a nice way. Eh, hindi ganun eh. Binalata na naman niya, no? But yun na nga, pag destined ka, ayun na. So this is another example, katulad po nung sinasabi niyo, first experience niyo, na hindi porke may makinarya ka or may pera ka. So nangyari po ulit kay PRRD. Yeah, actually, I started off, in fact, I'm writing a book. It's almost finished. Oh, Kasi, okay. I had been part of 7 presidential campaigns, starting with Cory Doy, no? Kasi nung nasa US ako, nagkausap kami ni Ninoy Aquino, and he asked me, pag bumalik ka naman sa Pilipinas, tulungan mo yung opposition, which at that time was led by Doy Laurel, yung Unido. So that's how I got into politics. Wala naman di naman ako political science graduate or So that's how I started. Cory Doy nanalo. Pagkatapos natalo nga kay Mitra, ang nanalo si FVR, no? Pagkatapos si Erap, nanalo si Erap. Pagkatapos ni Erap, 'di ba, natanggal nga sa EDSA 2, no? Si Ping Lacson, kinuha akong campaign manager para sa senador. And when he ran for president in 2004 against FPJ and GMA, no? President GMA, ang campaign manager namin noon was Ronnie Zamora, no? And then ako ang assistant campaign manager and spokesperson of that campaign. So talo na naman yon. Pero nakabawi ako kasi noong 2010, si Pinoy ang tinulungan ko, no? And nanalo si Pinoy, followed by Duterte. So 4 yung panalo ko, 3 yung talo, si Mitra, Ping Lacson, then lately, noong 2022, si Isko Moreno. So, 4 wins, 3 losses. Lamang pa naman ang isa. Kayo rin po pala ang nag-ano kay Senator Ping. Oo. So ano mo masasabi niyo ngayon sa kalagayan ng Senado? Katulad nung, kasi ako talaga, Sir Lito, very disappointed ako kay, Senator Ping. Kasi dati sobrang bilib ako dyan eh. Alam mo, hirap na hirap ako mag-explain pag ganyan, no? Kasi even those kagaya mo na bilib, supporters niya, no? Even his
some of those guys na previous staff niya na nag-retire na sa kanya or ano, tinatanong ako, ano nangyari kay Senator Ping? At hindi talaga ako makasagot. Ang sinasabi ko na lang, mahirap kasing basahin si Senator Ping. Medyo inscrutable yan eh. Pangalawa, kako, introvert. Hindi yan, wala masyadong barkada yan except yung mga mista niya nung PMA, no? Tapos, mahirap siyang basahin at saka masyado siyang secretive, no? Hindi siya yung typical politiko na pack your bat, pat your back and all that, no? Hindi, no? Papasok nga yan sa airport, dire-diretso, hindi man lang makipagbatian dun sa mga naghihintay sa airport, no? Wala siyang pork barrel. Wala, hindi siya. Yun nga, yung isa kaya bilib na bilib ka sa kanya, correct, sa mga ganon, no? Ano kaya, what do you think, why he changed? I don't He just know. got old. Tumanda si Ping. Hindi, kaya nga, miski na pagka nagkikita kami, hindi ko noon maitanong sa kanya, ano ba Yeah. nangyari, no? Kasi parang sinusumbatan mo siya. Yeah. And hindi ko naman gagawin kay Senator Ping yon dahil sa matagal ang pinagsamahan namin. Pero totoo ba, Chairman Lito, na siya ang kausap mo at iba pa na sinabi nila sa iyo, magandang ideya yung mag-constitutional assembly o CONAS at ang mga senador ay gagawin tatlo per region? Yan ang may kasalanan eh. Itong si Sherlito eh. Kaya gusto ko siyang palakpakan dito sa PH Update. Kundi dahil sa kanya, hindi mabubulat-lat yan sa sambayan ng Pilipino, yung plano nilang kabalbalan na yan. Paano ho nangyari yung usapan niya? Let me tell you the story there, no? Okay. Yan. Meron kaming tinatawag niyang Thursday Eating Club, Thursday Lunch, no? Na ang membership niyan, iilan lang. Nag-umpisa yan nung 2001 pa. Ganun nakatagal yan. Tagal na. Oo, at ang mga naging kasama dyan, mga dating senador or incumbent senators, kilalang mo yun, ewan ko kung naging professor mo, si Jun Factoran, ano, sa UP. Pero Brad ko sa Pero, sa Sigmaro, oo. No? Kaya si Gringo Honasan, isa member, no, si Rolex Suplico, kaprobinsya mo, no? Marami pang iba, no? Na si Boots Aquino, the late Boots Aquino, Oh, no? my friend. Yeah. So, yung mga yan ang nag-aano dyan, no? So, every Thursday, we have lunch together. At, syempre, nagkakausap ng kung ano-anong topics from politics to the Personal. the personal, yung mga kung ano-ano, pati mga minsan kung ano-ano pinag-uusapan. Nung May 7, pumunta si Ping kasi hindi siya laging nandun eh. Hindi siya pasulpot-supot siya. May 7 dumating siya doon. Tapos habang nagla-lunch kami, nagdi-dessert na kami actually noon. Bigla siyang sinabi niya, alam mo, nung isang araw, sabi niya, nagpunta ako sa Soler kasi meron akong meeting. Pero pagpasok ko dun sa Soler, nandun yung mga security ni Senate President. At that time, Senate President pa si Tito Soto. Akala siguro, sabi niya, kasali ako doon sa meeting. Kasi nga, lagi naman kami magkasama. Sir, dito ho. Pumasok naman siya. Pagpasok niya doon, sabi niya, ang nakita niya, si Speaker Bogie D, kasama si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, si Senate President Tito Soto, at yung Secretary of the Senate, no, si Dong Mendoza. Meron pa raw isang tao pero hindi naman niya kilala kung sino. No? So hindi niya sinabi sa amin kung sino. Tapos sinabi niya, ang pinag-uusapan nila, yun nga, Constituent Assembly to revise or amend the Constitution. No? Tapos, sabi niya, ang plano daw, ang proposal daw is to elect senators by region. So, sabi niya, pinag-uusapan nga kung 2 o 3 per region. So, since we have 18 administrative regions, sabi niya, 36 ang, kung 2, or 3 each, magiging, 54.
nagsabi pa nga daw si Senate President Soto na pero paano naman yung baka hindi pumayag ang tao niyan kasi may mga regions na maliit, may mga regions na malaki, pareho ng NCR. Excuse me, maraming population, di ba? Eh hindi naman daw inano yun. Tapos, the next issue na pinag-usapan is sinabi daw ni sinabi daw nung mga participants, kaya kung magre-regionalize tayo ng Senate, regional election ng Senate, term extension na lang natin yung mga congressmen at saka yung mga senador na term limited na by 2028 or up for re-election in 2028. So 2031 na mag-e-eleksyon ng legislature. Ang eleksyon sa 2028 will only be for the local candidates, governor, mga ganon, mayor. Presidente. Oo. In fairness, wala siyang sinabi sa presidente. No? So I'm just recounting exactly kung ano yung pinag-usapan. Tapos, may sinabi pa siya na Sen Tito nga, si Senate President nga, sabi niya, meron pang panukala na ibaba natin ang lower the voting, the age qualification for President to 35. At sabi nga niya, si Vico kasi hindi magko-qualify sa 20, kung hindi po, sa age, biniro daw niya ng ganon. So, yun ang napag-usapan. At Yun pala talaga. So, ibababa ba natin? Wag natin ibaba. Okay na tayo dyan sa age na yan. Basta pasok si BP Sara tapos ang usapan. wala namang Kung meron silang kandidato na swak sa edad ni BP Sara, hindi laban nila. akong doon sa column ko sa Manila Standard and in previous interviews, wala naman akong dinagdag doon. In fact, I omitted one of the discussion points. Inomit ko yung sinabi na si Senate President Tito Soto gustong i-lower yung voting age, yung qualification, age of qualification. Kasi nga, pag sinabi ko yon para namang parang babanggain ko si Senate President, no? Na parang pinopromote niya this early si Vico Soto. Yes. So hindi ko yun binanggit sa column ko. But I talked about it as a plot. The title of the column was The Plot, no? And I recounted it the way I'm saying it to you now. And then about hindi ko naman alam na magkakaroon ng reorganization ng Senate noong Monday na susunod. Kasi yung column ko, I submit that either Saturday or Sunday for Monday. Monday lumabas. Monday naman nagkaroon ng gulo sa Senado. So, immediately naman, itong isang TV channel or news channel, yung Bilyonaryo, asked me to guest sa Spokes, no? So, nag-guest ako doon, I think Wednesday or Thursday, after the reorganization of the Senate. And I said it exactly as I wrote it, no? Tinatanong ako sino ang source ko. Ang sagot ko, hindi ko babanggitin yung source ko unless mag-deny Exactly. si Senate President or si Speaker Boji, mag-deny sila na nangyari yung meeting. Nag-deny sila, di ba? Hindi Hindi. nila dininay. Hindi sila nag-deny. Hindi umimik si Boji, si Speaker Boji. Umamin ano niya? Si Tito Soto ang sinabi, mali yung narinig na yan. Yung meeting sa East Ocean, na ka-meeting ko, si Speaker Boji, tsaka iba pang pinag-uusapan namin golf. No? At hindi yan, at so, ako naman, and I talked with some of my friends, political friends also, some congressmen, and some of the people who were present when, kasi siyam kaming nandoon eh. 10 including myself. I mean, no? Kasama doon isang governor, incumbent to, isang incumbent governor, isang incumbent congressman, isang dating congressman, retired na congressman, no? Tapos
yung iba puro private, either businessmen or they're already in the private sector. So, tinanong ko rin, nag-usap din kami after that meeting, bakit kaya binulgar ni Ping sa atin yon? I mean, we asked ourselves, bakit kaya? And the consensus was, siguro gusto niyan ilabas yan. Ayaw lang niya na siya ang maglabas. No? Para meron siyang element of deniability. And pangalawa, since malapit siya kay Tito Soto, ayaw niyang ilabas. Correct. Baka ganon. Kaya, alam naman niyang sumusulat ako ng column kasi Oo, kung minsan yeah. nagpapasalamat siya pagka binanggit ko siya. Alam din naman niya na nai-interview ako every now and then. So, you know, bakit? At hindi niya diba? sinabing wag niyo Oo. ikwento. At wala siyang sinabing privileged communication to, wag niyo atin-atin lang ito, Yeah. wag nang lalabas. Wala siyang sinabing ganun eh. So I thought, naniwala ako na gusto niya ipalabas. Correct. Kaya lang, parang intentional leak, no? So ganun na nangyari. Kaya sinulat ko and then nagpa-interview ako later on that issue. Ngayon, events came so fast. Sinabi niya, that's all, kasi ito naman si Senator Amy, nabasa yata nung staff niya yung column ko, pinabasa sa kanya. Tumawag sa akin si Senator Amy. Hoy, sabi niya, dito, sino source mo? Sabi ko, hindi ko sasabihin ang source ko, kako. Wala ako sasabihin ng source, kako. Basta kako, yan, nangyari yan, kako. Ganon. And I said nga, 10 kami doon, no, na nag-uusap-usap. No? Apparently, based on, ngayon ko rin lang, kahagabi ko rin lang, o kahapon ko rin lang nakita yung video na pinresent ni Sen. Amy sa Senado, parang meron siyang ibang sources. No? Hindi lang ako kasi may mga dinagdag na siya. Nagulat ako doon sa sinabi niyang 50 years old, itataas ang voting, ang qualification for president and vice president to 50 years old. So, nagtaka ako. Ayoko naman tanungin siya tungkol doon. Bakit, 50 years old? Baka meron siyang information na ganon. So, nag-Google ngayon ako nung 1973 Constitution nung tatay niya. Nakita ko doon, nung palang 1973 Constitution, there was a provision that the age qualification of a candidate for president is 50 years old on the day of the filing of candidacy. Hindi on the day of elections. Kasi I remember then, si Ninoy Aquino, nanalo sa Senado, pero he would not be, he was short from, kasi birthday niya November 27 Day of the election. Oo, ang election first Monday of November. So nung binoto siya ng tao, hindi pa siya 35. 35 siya, November 27 pa. Pero nanalo siya sa Supreme Court and so he was allowed to be proclaimed as senator. So kitang-kita mo, si Presidente Marcos talagang para sinisiguro niya na kung magkaroon man ng eleksyon sa 1973 na hindi na siya pwedeng tumakbo, hindi magpo-qualify si Ninoy. Oo, correct. So baka ako doon nakuha ni Amy yung 50 years old. I don't know. Pero I also talked to some congressmen, hindi ko na babanggitin kung sino, na kinonfirm nila na meron ngang mga ganong alingas-ngas sa Kongreso na Firma pala. term extension na lang ng 3 years, ganon. So, yun ang nangyari dyan. Mabuti naman at kagabi o kahapon, inamin na nila Oo, inamin na pala. kung pati yung kung saan nag-meeting, no? Hindi sa East Ocean, kundi sa Soler. At kung ano yung pinag-usapan, no? Exactly as they themselves At said. saka, Chair Lito, naniniwala kasi yung mga tao because the distrust rating of BBM is very low. And his trust approval rating is also down under. Naniniwala sila na capable ito si BBM gang na para walang eleksyon dahil wala naman siyang kandidato na pwedeng manalo. Na
siguruhin nila na mapalitan ng konstitusyon para wala ng eleksyon. Pero ito po talaga ang ibig sabihin dyan, talaga napakawalang hiya po talaga ng mga taong ito. At dahil dyan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Mangyaring ituloy nyo ho yung panonood nyo na yan dyan sa DZAR 1026 News. Nasa ano ho tayo? Nasa 28 minute mark ko tayo ng video na to ni Atty. Ruen Aguanzon, itong si Sherlito Banayo, itong si Cathy Binag. So always, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Palahat Pilipinas.